So kapapasok lang na balita, allegedly si Lisa Marcos ay naka-hold o hindi basta-basta makakauwi ng Pilipinas dahil di umano ay iniimbestigahan dahil sangkot ang kanyang entourage Person of na interest siya ngayon. Ate Claire, person of interest siya ngayon. person of interest niya ngayon. So kapapasok lang na balita, allegedly si Lisa Marcos ay naka-hold o hindi basta-basta makakauwi ng Pilipinas dahil di umano ay iniimbestigahan dahil sangkot ang kanyang entourage Person of na interest siya ngayon. Ate Claire, person of interest siya ngayon. person of interest niya ngayon. So yung pong chismis na binahagi ni Maharlika Baljakera, yan po ay napatunayang hindi po totoo. Hindi po totoo, no? So chismis, siya din po nagsabi, allegedly. Alam mo, ganyan naman yung mga yun eh, mahilig sa mga baka, alleged, at saka sa mga hindi sigurado or kumpirmadong impormasyon, no? So yan po, si Maharlika po ang nag-share niyan. Ano pong naging resulta? Pinick up po ng mga DDS at saka ng mga DDS vloggers at in-amplify po nila. Ang nabuong naratibo, naririnig ko po sa kanilang mga live stream, sa kanilang discussion sa kanilang mga live, ang naratibong nabuo, ginawa daw yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte dahil gustong pagtakpan yung pagkaka-hold kaya First Lady Liza Araneta Marcos sa USA dahil meron daw na tegi ng kasamahan nila First Lady, no? So yun po yung nabuong naratibo nung ibinahagi ni Maharlika yung chismis na yan. At napatunayan po, ito po yung mga patunay na hindi po na-hold ang First Lady sa USA. Ayan, pinapakita ko sa inyo. Basahin nyo na lamang po yung mga article na yan. Yan po ang proof na hindi po na-hold at nasa Pilipinas po or umuwi po, nakauwi po ng Pilipinas ang First Lady, no? So, nung nakikinig po ako sa mga live ng mga DDS, no, naramdaman ko yung galit nila at talagang para sa kanila ay ginawa lamang yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte para i-divert daw yung atensyon ng mga tao para hindi malaman yung nangyari kay FL. But in reality, wala naman po talagang nangyaring pag-hold kay FL, no? Pinakita ko po sa inyo mga proof, pero yun na nga po ang nangyari, no? Na parang yung naratibo nila, sila na naman yung biktima, sila na naman yung ginigipit, dahil sa isang chismis na ibinahagi, chismis na ikinalat, hindi kumpirmado, no? So, ito lang ang gusto kong itanong sa mga DDS. In so many occasions, maraming sinabi si Maharlika Baljakera na hindi kumpirmado, chismis, no? Kagaya na lamang nung kinakalat niya na nagjojombagan daw ang First Lady at saka si President Marcos. At marami pang iba na may sinugod sa ospital, na merong ganto ganyan hindi makahinga, no? Yung po yung mga natatandaan kong binahagi niya sa kanyang mga vlog no? In so many occasions, ang dami niyang binahagi na unconfirmed information na pinick up nyo mga DDS at ng mga vloggers nyo and in-amplify, and pag pinag-uusapan nyo as if totoo na, as if nangyari talaga, as if kumpirmado, pero hindi naman talaga. Hanggang sa nakalimutan na, hindi na patunayan. Pero ano, bakit patuloy pa rin kayo nakikinig at naniniwala kay Maharlika Baljakera? Hindi niya ba nare-realize na ang dami niyang binabahaging chismis, intriga, hindi kumpirmadong impormasyon, and kayo naman, paniwalang-paniwala agad. Kayo naman pinipick up niyo na agad and ina-amplify niyo, ikinakalat niyo na agad as if nangyari or totoo. Pero eventually, mapapatunayan niyo rin na hindi totoo, hindi nangyari. Hindi niyo ba nare-realize na napapahiya kayo dito? Or hindi nyo ba nare-realize na nagiging instrumento kayo para magpakalat ng chismis or intriga? Hindi nyo ba nare-realize na parang nagagamit kayo, napapaglaruan ang inyong emosyon, at parang minamaliit ang inyong talino, ang inyong kakayahang mag-isip ng kritikal para suriin ang mga impormasyon? Kasi parang ibinigay nyo na agad ang tiwala nyo kay Maharlika na kapag sinabi niya, totoo, i-absorb nyo at ikakalat nyo. Pero meron bang napatunayan? Sana tanungin niyo ang sarili niyo. Hindi ba kayo naaawa sa sarili niyo? Na hindi niyo ba nare-realize na baka napapahiya na kayo kapag nakikita ng mga kamag-anak niyo, kaibigan niyo, yung mga post niyo na alam nila na hindi totoo? Hindi po ba kayo nahihiya or hindi kayo naaawa sa sarili niyo? Baka kasi nagagamit kayo para mag-amplify ng chismis, intriga, or fake news, mga kababayan. Isipin nyo namang mabuti, ang dami yung mga quote. Ito naman hindi galing kay Maharlika. May mga quote card si Trump na nagsasabi ng support kay PRRD, no, nung naaresto siya. Ayan o, ayan, tignan nyo.
may inimbentong code card para kay Meme Vice Ganda na nagbibigay din ng pagsuporta kay PRRD. Imbento yan. Dinebunk ni Meme Vice. Sinabi niya fake news, hindi totoo. Pero anong ginawa ng mga DDS sa TikTok? Diniscuss, pinaniwalaan, inamplify, as if totoo. Or wala na silang pakialam kung totoo or hindi. No? Hindi na nila dino-double check. Hindi na nila kinukumpirma kung totoo ba or fake news yung pinag-uusapan nila or kinakalat nila. Parang wala silang pakialam. Ang importante, basta suitable, beneficial, at naaayon sa kanilang narrative. At ayon sa kagustuhan nila. Gusto nila yung nababasa nila, naririnig nila. Wala silang pakialam kung yan ay fake news or hindi. Basta ikatutuwa nila, tatanggapin nila, i-absorb nila, pag-uusapan nila, at i-amplify nila. Yan ginagawa nyo. Kung ganyan kayo, nahahawa niyo yung ibang tao, nadadami niyo yung ibang tao na mapaniwala rin sa mali at hindi totoo. Hindi ba kayo nauumay sa ganyang sistema? Sa ganyang kalakaran? Yan ay nakakaumay, hindi yan nakakatuwa. Yung mga joke na, yung mga satire na sinaseryoso nyo, na tinatanggap nyo as if, ina-absorb nyo as if totoo, yan ay hindi tama. Yan ang nakakasira sa isang bansa, sa ating mga Pilipino, yung mga kasinungalingan, yung chismis, intriga, yung fake news. Yan ang naging reason kung bakit tayo watak-watak. Yan ang naging reason kung bakit tayo ngayon ay may sama ng loob sa isa't isa. Real talk, nung time ni Pinoy, nagkakaisa tayo, di ba? Nagkakaisa tayo na kapag mayroong kapalpakan ng gobyerno, lahat tayo bumabatikos. Nagkakaisa nga tayo noon sa issue ng West Philippine Sea. Pero after Pinoy, hindi ko na alam ang nangyari. Naging divide tayo sa ating pananaw sa West Philippine Sea. Siguro dahil lumaganap ang fake news, pro-China narrative, at kung ano-ano pang joke at mga disinformation na naging reason kung bakit tayo watak-watak ngayon. Pero mga kababayan namin DDS, kayo, bahala kayo, no? Kung gusto niyo yung ganyan. Mga AI video, pinapaniwalaan nyo. Mga deep fake, pinapaniwalaan nyo, ikinakalat nyo pa. Mga kasinungalingan, mga kalokohan. Bahala kayo. At the end of the day, kayo yan. Kung meron mga suffering, nakaakibat yan, kayo ang magsasuffer dyan. No? Ang sa akin lang, no? Huwag po tayo magpauto, huwag po tayo magpaninlang. Double check natin ang mga impormasyon na naririnig natin. Kung obvious na intriga at chismis, huwag nating agad-agad paniwalaan. At huwag nating ikalat dahil baka mahawa natin ang ibang tao na mapaniwala sa chismis at or worse, kasinungalingan. So yun lang mga kababayan, maraming salamat. Sana po ay mas maging mapanuri at matalino tayo. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.